Si Molly Nicole Watson ay ipinanganak noong December 1982 sa Missouri. Siya ay may kapatid na lalaki na nagngangalang Tim. Siya ay matapang at masayahin at hindi natatakot na gawin ang mga bagay na makapagpasaya sa kanya o gawin ang kanyang mga hilig. Ang isa sa kanyang mga hilig ay ang gumawa ng content sa kanyang YouTube channel. Sa kanyang vlog ay ibinabahagi ni Molly ang tungkol sa kanyang buhay, ang kanyang talent at ang kanyang mga libangan. Howdy, it's Molly, and today I am just kind of doing a general vlog. I figured I would just kind of give a little bit of background on me so you kind of get to know me. I am 34. Mahilig din siyang maglaro ng mga video games, gumawa ng mga costumes at props para sa kanyang cosplay. Mahilig din siya sa mga hayop, katunayan ay meron siyang 5 pusa, at mahilig din siyang magbasa at kumanta. Let your power shine, make the clock reverse. Ang isa pang bagay na gustong-gusto niyang gawin ay maglagay ng nail polish at mag-nail art. Katunayan ay nagkaroon siya ng kanyang sariling nail polish business na tinawag niyang Shine Spark. Nagkaroon siya ng interes na magkaroon ng sariling negosyo nung nakilala niyang isang babae sa online na mahilig din sa mga nail polish. Mahilig si Molly na ibagay ang kulay ng kanyang nail polish sa kanyang suot na damit. At ang kanyang paboritong kulay ay ang pink at green. Ang paboritong lugar na lagi niyang pinupuntahan ay ang Florida dahil sa gusto niyang pumunta sa Disneyland at Harry Potter World. Si Molly ay matalino at meron siyang 2 degree sa psychology, isang bachelor at balak pa niya mag-aral ulit para sa kanyang master's degree. Nasa early 20s si Molly noong una itong magpakasal sa kanyang unang asawa. Gayunpaman ang kanilang relasyon ay matapos lamang ng 2 taon at sila ay nag-divorce. Ngunit sa panahon na inaayos nila ang kanilang divorce ay nalaman ni Molly na siya ay buntis sa kanilang anak na lalaki. At habang buntis ito ay nakausap niya ulit ang dating kaklase niya nung kinder pa lang siya, at yun ay si Amber Brady. Naalala pa nila na dati ay ayaw nila sa isa't isa at lagi silang nag-aaway. At hindi nagtagal ay nagkaroon nga sila ng relasyon. Tinulungan ni Amber si Molly sa pagpalaki nito sa anak na si Declan dahil sa ipinanganak itong may cerebral palsy. At ang mga unang taon ng kanilang relasyon ay maayos at mahal nila ang isa't isa at masaya sila. At habang magkarelasyon ay nagkaroon si Molly ng trabaho sa Moberly Correctional Center. Masaya ito sa trabaho at ang kasiyahang iyon ay maaaring dala o galing sa isang taong nakilala niya sa trabaho. At iyon ay si James Addy. Siya ay isang lieutenant officer sa Moberly Correctional. Matagal na itong nagtatrabaho sa correctional bago pa dumating si Molly. Lagi silang nag-uusap at sa katagalan ay nahulog ang loob sa isa't isa. Doon na nag-umpisa ang relasyon ni Molly kay James. At nung mga panahong yon ay magkarelasyon pa si Molly at Amber. At walang kaalam-alam si Amber sa mga nangyayari. Isang araw ay nag-check-in si Molly at James sa isang motel at pinuntahan sila ni Amber. Kumatok ito sa pintuan at si Molly mismo ang nagbukas. Nakita pa niya si James na nakaupo sa kama habang nagbibihis ito. Walang impormasyon sa kung paano nalaman ni Amber na maiba itong karelasyon at sa kung paano niya nalaman at sa kung bakit ito napadpad sa motel. Nung araw ding yon ay nakipaghiwalay si Amber kay Molly. Wala sa karakter ni Molly ang mga liwa, ngunit meron siya nakita kay James na hindi niya maipaliwanag kaya bigla itong na-inlove. At hindi nga nagtagal ay opisyal nang naging magkarelasyon ang dalawa. Si James ay mas matanda kay Molly ng 16 years. Ipinanganak ito noong July 4, 1965 sa Missouri. Noong teenager ito ay pumasok siya sa Marine Corps at ikinasal na ng ilang beses bago niya nakilala si Molly. At nung naging opisyal na ang kanilang relasyon ay sinabi ni James na kasal pa ito kay Melanie, ngunit kasalukuyan na inaayos ang kanilang divorce. Ayon sa kanya ng proseso ng kanilang divorce ay matagal dahil sa kanilang 2 anak, isang babae at isang lalaki. So umpisa pa lang hindi na masaya ang pamilya ni Molly na nagkaroon nito ng relasyon. Ang tanging alam lang nila na nakilala ito ni Molly sa trabaho at sobrang in love ito kay James. Ayon sa mga nakakilala sa dalawa, kung titignan ito ay makikitang mahal nila ang isa't isa, lalo na si Molly. Ayon sa kanila ay hindi pa nila nakita si Molly na ganun ka in love noong mga nakaraan. Ngunit ang pamilya nga ni Molly ay hindi sigurado kay James, lalo ng kapatid nito na si Tim.
Ayon kay Tim, unang kita pa lang niya kay James ay wala na siyang tiwala dito, na ginagamit lang kapatid niya para sa pera. Ayon pa kay Tim ay si Molly ang halos gumagastos sa lahat ng mga trips nila at sa iba pang gastusin. Napakaiba ng personality ni James kay Molly, ngunit wala silang magawa dahil sa nakikita nilang masaya si Molly at sobrang in love ito kay James, kaya sinuportahan na lamang nila ito. Ang relasyon ng dalawa ay tumagal ng 7 taon. At noong October 2017 ay sinabi ni James kay Molly na final na ang kanyang divorce kay Melanie. Kaya kinuha ni Molly ang pagkakataong yon para sabihin kay James na magpakasal na sila. Sinang-ayunan naman agad ni James. Kaya sobrang saya na naramdaman ni Molly ng mga oras na yon. Sabik na sabik itong magplano ng kanilang kasal. Isa yon sa kanyang pangarap, ang makasal kay James. Kumuha ito ng wedding planner. Gusto niyang siguraduhin na lahat ay maayos sa kanilang kasal. Siya ang nag-aasikaso ng lahat, pati sa kaliit-liitang detalye, at sinisiguro niyang maayos at maging perpekto ito. Sa katunayan ay dalawa ang kanyang wedding dress dahil sa hindi siya makapili sa kung alin sa dalawa ang kanyang isusuot. Ang lahat ay naging maayos at ang kanilang kasal ay nakatakdang gaganapin noong 2018. Christmas ng taong 2017 ay may isang trahedyang nangyari. Ayon kay James, ang ex-wife niya na si Melanie, nakaka-divorce lamang niya, ay naaksidente sa minamaneho nitong sasakyan at naka-life support ito sa hospital. Ayon kay James, nabuhay pa si Melanie ngunit malubha ang kalagayan nito. Ngunit sa kabila ng nangyari kay Melanie ay tinuloy pa din nila ang planong pagpapakasal. Ang kanilang kasal ay nakatakda sanang gaganapin noong April 29, 2018. Nakabook na din ang location. Alam ni Molly na mahirap ito para kay James, lalo na sa mga anak nito, na kailangang suportahan ni James sa mga anak dahil sa nakarata ang kanyang dating asawa sa hospital. Gayunpaman, isang linggo bago ang kanilang kasal ay may nangyari ulit na panibagong trahedya o pagsubok na naman kay James. Ayon kay James ay namatay na si Melanie. Ilang araw na lang sana bago ang kasal nila, ngunit kinakailangan ni James na nasa tabi ito lagi ng mga anak at asikasuhin pa ang libing ng dating asawa. Kaya nagdesisyon si Molly na i-cancel na muna ang kasal dahil sa naaawa ito kay James. Nag-email si Molly sa kanyang wedding planner at sinabing tungkol sa plano. Ngunit ayon kay James ay kaya pa naman niya at gusto niyang ituloy ang kanilang kasal. Isang araw ay pumunta si James at Molly sa Randolph County Recorder of Deeds para kumuha ng kanilang marriage license. Sa pagkakaalam ni Molly ay kakasal na siya sa mga susunod na araw. Hindi ganun katagal ang proseso sa pagkuha ng marriage license, ngunit kinakailangan nilang magdala ng valid form ng kanilang identification at ang kanilang social security card. Kinakailangan din nilang pumirma ng form na nagpapatunay na hindi sila kasal sa kasalukuyan. Pero yung lalaking tumutulong sa kanila sa pag-aayos ng kanilang marriage license ay may kakaibang pakiramdam kay James. Naramdaman niyang may mali lalo na nung tinanong niya si James kung kasal ba ito dati. At nakita niya may kakaibang reaksyon si James. Nataranta ito sabay sabi na bakit kailangan mong tanungin yan. Nakuha nila ang kanilang marriage license noong April 25, 2018. Dumating ang April 27, 2018 at nagbago ang lahat. 2 araw matapos nilang makuha ang kanilang marriage license at 2 araw bago ang kanilang kasal. Gabi ng April 27, isang lalaki na nagngangalang Glenn McSparren ang nagmamaneho patungo sa kanyang ina para ihatid ang kanyang anak na babae. Pagod na pagod ito kaya naisipan niyang dumaan sa isang shortcut papuntang intersection ng Route M at Highway 151. Palagi niyang ginagawa ang mag-shortcut sa kalsadang yon. Walang masyadong dumadaan ang mga sasakyan doon dahil sa medyo masukal ito at madilim sa gabi dahil wala ngang mga street lights. Habang nagmamaneho ay nakakita ito ng 2 sasakyan. Huminto siya at tinanong niya ang lalaki na kung ilarawan niya ay maputi at medyo maedad. At plano niyang tanungin ito kung nangangailangan ba ito ng tulong dahil sa naisip niya na baka nasiraan ito. Ngunit nakita niya na parang hindi naman kailangan ito ang kanyang tulong kaya nagpatuloy ito sa pagmamaneho. Pagkatapos ng 30 minutes matapos itong mahatid ang kanyang anak, mga bandang 10:00 ng gabi ay doon ulit siya dumaan sa shortcut. At nakita niya na nandun pa din ang sasakyan ngunit mag-isa na lang ito. Nakita niya rin na may katawan ng tao na nakadapa sa lupa. Alam niya na may kakaibang nangyari. Alam niya ng taong yun ay patay na kaya tumawag agad ito ng 911.
Sinabihan siya na lumabas sa kanyang sasakyan at tignan kung buhay pa ba ito. Lumabas ito at nakita niya na wala na itong buhay. Dumating ang mga pulis at nagsimula na silang i-identify ang bangkay. Matapos makuha ang rehistro ng sasakyan ay nakumpirma nila na ang patay na katawan ay si Molly Watson. Ayon sa kanilang initial report na si Molly ay may tama sa likod ng kanyang ulo. Alam nila kaagad na ang nangyari ay isang homicide. Ngunit nang masusi nilang tinignan ang sugat sa kanyang ulo, ay nakita nila na binaril ito sa ulo, execution style. Nung una naisip nila na baka ninakawan ito saka pinatay. Ngunit nakita nilang suot pa rin ito ang kanyang engagement ring. At kung gusto man siyang pagnakawan ay sana kinuha din pati ang kanyang singsing. Tinignan nila ang loob ng kanyang sasakyan at doon nila nakita ang kanilang marriage license na nasa passenger seat. At dahil nga nakita sa marriage license ang pangalan ni James, ay agad nilang hinanap ang address nito. Pinuntahan ito ng mga pulis para ipaalam sa kanya ang nangyari kay Molly. Nakarating sila sa bahay ni James bandang 2:30 ng madaling araw. Noong dumating sila ay nabigla ang mga pulis dahil ang nadatnan nila ay ang sinasabing ex-wife ni James na si Melanie. Ang asawa ni James ng 23 years at buhay na buhay ito. Nagulat at nalito din si Melanie nung nakita ang mga pulis. Tinanong siya ng mga pulis kung sino siya. Kaya mas lalo itong nalito dahil sa kung bakit ito tinanong ng mga pulis, ibahay niya yon. Ang akala ng mga pulis na pupuntahan nila ay ang bahay ng fiancé ni Molly na si James. Ngunit nagulat nga sila at nadatnan nila ay ang asawa nito at ang kanyang anak na babae na si Emma. Nung nakumpirma na nila kung sino si Melanie ay dinala nila ito at si James sa police station para tanungin. Nung unang akala ni Melanie ay kaya sila dinala sa police station ay dahil sa may namatay na kasamahan ni James sa trabaho. Ang hindi niya alam na hindi lang katrabaho ni James si Molly, kundi fiancé pa niya. Dati ay sinabi pa ni James kay Melanie na umiinit talaga ang kanyang ulo sa mga lalaking manloloko at yun daw ang bagay na hindi niya kayang gawin. Tinanong ng mga pulis si Melanie kung kilala ba niya si Molly at agad naman itong sumagot na hindi. Kaya pinaliwanag sa kanya ng mga pulis kung sino si Molly at kung ano ang relasyon nito sa kanyang asawa. Nabigla si Melanie sa nalaman at hindi ito makapaniwala sa ginawa ng asawa. Ayon sa kanya, ang kanyang asawa ay natutulog sa kanilang bahay kada gabi at kasama niya ito araw-araw pagkatapos ng trabaho nito. At hindi niya nakitaan na hindi masaya sa kanilang relasyon. Ang tanging naalala niya lang ay minsan lumalabas ito sa trabaho ng alas 3 ng hapon, ngunit nakakarating ito sa kanilang bahay ng lagpas alas 5. Yun lang naman daw ang lagi nilang pinag-aawayan, kung saan ito pumupunta at bakit matagal itong nakakauwi. Ngunit ni hindi sumagi sa kanyang isip na magloloko ito, dahil ayon nga kay James ay ayaw na ayaw niya sa taong manloloko. Tinanong din ng mga pulis si Melanie kung may kakaibang ugali o kakaibang galaw ba si James nung araw na yon. Ayon naman kay Melanie, wala naman siya nakitang kakaiba sa asawa ng mga araw na yon. Ang naalala lang niya ay nung gabing yon na nagpaalam si James sa kanya na lalabas kasamang katrabaho, na pinayagan niya naman at tulog na siya nung dumating si James. Umaga ng April 28, isang araw bago sanang nakatakdang kasal ni Molly at James, ay naghanap ng ebidensya si Melanie sa kanilang bahay para makumpirma kung totoo bang may relasyon ang dalawa. Pumunta ito sa basement ng kanilang bahay kung saan ay doon halos nilalagay ni James ang kanyang mga gamit. Naghanap siya ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos ay pumunta ito sa kanilang attic. Iniisip niya na baka doon niya itinago ang mga ebidensya na may karelasyon nga ito. Doon sa attic nakakita siya ng ilang mga kahon na may pangalan ni Molly. Lumalabas ng ibang kagamitan ni Molly ay tinago sa kanilang bahay na wala siyang kaalam-alam. At nakita niya itong locked chest at binuksan niya ito. Doon niya nakita ang isang photo album ni Molly at James. Nandun ang lahat ng kanilang pictures simula nung bago pa lang sila hanggang sa umabot nga sa 7 years ang kanilang relasyon. Mga pictures ng kanilang biyahe sa Florida at Mexico. Naalala ni Melanie na nagpaalam sa kanya si James na pupuntang Florida, na ayon sa kanya ay para sa isang sniper training sa kanilang trabaho. Inimbitahan din daw ito ng kanyang kaibigan na pupunta ng Mexico na ayaw pa daw niya sana sumama dahil sa hindi kasama si Melanie. Ngunit si Melanie mismo ang naghikayat sa kanya na umalis. Doon niya napagtanto na puro kasinungalingan pa lang mga yon. May kasama pala itong ibang babae. Katunayan ay dinala pa ni James si Melanie sa Mexico matapos ang isang buwan ng trip nila ni Molly.
Dinala niya ito sa kaparehong restaurant kung saan sila kumain at kaparehong experience sa kung ano ang ginawa nila ni Molly. Nung una hindi sinabi ni Melanie ang mga nangyayari sa anak nitong si Emma. Katunayan ay kilala ni Emma si Molly. Nakilala niya si Molly isang taon ang nakakalipas noong nangangailangan siya ng costume para sa isang event at sinabi daw sa kanya ni James na may alam siya na pwedeng gumawa. At doon sila nag-usap sa kung anong costume ba ang gusto niya. Dahil sa impormasyong yon ay tinanong din ng mga pulis si Emma. Sa sinabing alibay ni James sa mga pulis nung tinanong ito kung anong oras siya lumabas sa kanilang bahay noong mga araw na pinatay si Molly. Ang sabi niya ay lumabas siya bandang alas 7 ng gabi para pumunta sa bahay ng kasamaan sa trabaho. Ngunit bumalik ito bandang 8:30 dahil wala pa daw sa bahay ang katrabaho. Nanaiba naman sa sinabi ni Emma. Ayon kay Emma na lumabas nga ang kanyang ama bandang alas 7. Ngunit nakabalik ito ng mga alas 10 na ng gabi. Naabutan pa niya ang pagdating ng ama dahil ng mga oras na yon ay gumagawa pa ito ng assignment sa kanilang sala. Pagdating daw ng kanyang ama ay tinanong siya kung bakit pa ito gising. Pagkatapos ay naglaba daw ito ng damit at naligo. Ang oras ng pagkamatay ni Molly ay umakma naman sa oras na wala si James sa kanilang bahay. Tinawagan din ng mga investigador ang nasabing katrabaho na kakatagpuin sana ni James. Ngunit ayon sa kanya ay kilala nga niya si James pero hindi sila magkaibigan. At wala silang pinag-usapan na magkikita nung gabing yun. Lumilinaw na may kinalaman nga si James sa pagkamatay ni Molly. Pinagtugma-tugma ng mga investigador ang nakuhang impormasyon mula sa statement ng asawa, anak at katrabaho ni James. May nakita silang malakas na ebidensya na mag-uugnay kay James sa pagkamatay ni Molly. Ang una ay ang bakas ng gulong ng sasakyan na nakita sa crime scene. Pangalawa ay ang puting t-shirt na nakita mga 100 meters mula sa kung saan natagpuan ang katawan ni Molly. Nagdala sila ng expert sa tire track analysis para makumpirma sa mga pulis na ang mga bakas ng gulong sa crime scene ay kapareho sa kanang gulong ng sasakyan ni James. Ang anak niya na si Emma ay nakilalang t-shirt at sinabing kay James nga yun. At sigurado siya doon kasi siya mismo ang gumawa ng t-shirt na yon para kay James. Tinest ang t-shirt at nag-positive ito sa gunshot residue at DNA mula sa dugo ni Molly. Gayunpaman ay hindi nakita ang DNA ni James sa t-shirt o sa crime scene. Ngunit ayon sa mga prosecutors ay may sapat silang ebidensya para kasuhan si James sa pagpatay kay Molly. Ang araw ng kanyang trial ay tinakda noong April 26, 2021. Sa pamamagitan ng investigasyon, ang mga pulis at ang prosecuting lawyers ay naniniwala na pinatay ni James si Molly nung nalaman nito ang tungkol sa kanyang asawa, na buhay pa ito at hindi patay, na hindi pa ito divorce. Nakita ng mga jury kung gaano kamahal ni Molly si James, aso kung gaano ito kasabik na makasal sa kanyang 7 years na boyfriend. Kahit ang mga defense lawyer nagsabi na nakita nila kung gaano nila kamahal ang isa't isa, kaya paanong nagawa ni James paslangin si Molly ng ganon kadali? Sa unang araw ng trial ay prinisinta nila ang lahat ng ebidensya na nagpapatunay na si James ay guilty sa pagpatay kay Molly. Nagpakita din sila ng ebidensya na isang araw bago ito pinatay ay nag-search si Molly ng tungkol sa pagkamatay di umano ni Melanie. At nung wala siyang makita ay naniniwala ang mga pulis na kinumpronta niya si James. At may nakita pa silang impormasyon galing sa cellphone ni Molly. Nakita nila ang isang application na DriveSense na nagpapakita ng driving data at kung saan ang location mo. At ang mga data na nakuha sa app ay makikita na nag-drive si Molly ng halos 22 minutes mula sa kanyang bahay papunta sa kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Nakita din sa kanyang cellphone na nag-usap sila sa telepono ni James ng 22 minutes nung gabing yon na tumugma naman sa oras at araw ng kanyang pagkamatay. Nakita din na nung araw na yon, bago siya pinatay ay magka-text pa sila ni James tungkol sa libing sana ni Melanie na inaayos daw ni James. Naniwala pa rin ito kay James sa kabila ng wala siya makitang impormasyon tungkol sa sinabing car accident ni Melanie o sa obituary nito. O kahit na alaman nito na nagsisinungaling si James sa kanya, ay naniniwala ang pamilya ni Molly na kaya niya itong palampasin dahil sa pagmamahal kay James. Naging isang malaking bahagi ang bakas ng mga gulong sa trial. At nakita din ang sasakyan ni James sa kanilang bahay at nakitang madaming putik ang sasakyan nito. Sa pangalawang araw ng trial ay nag-testify si Glenn.
yung lalaking nakakita kay James at sa katawan ni Molly. Ang lalaking tumulong sa pag-ayos ng kanilang marriage license, si Melanie at ang anak ni James na si Emma. I went to take my daughter to my mother's, and I went to take the shortcut through the creek because we were both tired, and we came upon a pair of headlights down by the creek, and then I could tell there was another car facing away from me. So the car drives towards you. At some point, does it stop and the person gets out? Yeah, he jumped out and like come to the end of the door, but I couldn't get it with all the glare and everything. Would you be able to verify if someone was already married? Absolutely not. Okay, No. there's no statewide marriage database No. or No. national marriage database or anything? No. Okay, you rely on the parties to accurately represent that. Yes, and that's why I ask them if it's a true statement. Were you in a horrible car crash a few months after that divorce date in October of 2017 around Christmas or New Year's? No. And is it fair to say you did not pass away in April of 2018? That's correct. April 29, 2021. 3 taong makalipas ng araw sana na nakatakdang ikasal si James at Molly, ay ang araw din na napatunayang si James ay guilty sa kasong first-degree murder at armed criminal action. It reads as follows. As to count 1, we, the jury, find the defendant, James Addy, guilty of murder in the first degree as submitted in instruction number 6. Verdict reads as follows. As to count 2, we, the jury, find the defendant, James Addy, guilty of armed criminal action as submitted in instruction number 8. Sinentensya nito ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Ang anak ni Molly ay naiwan sa kanyang mga pamilya. At ayon sa pamilya ni Molly ay nabigyan din ng hustisya ang pagkamatay nito. Alam nila na habang buhay na magdurusa si James sa kulungan.